Amen. Be seated now. Thank you for that wonderful song. By this time, mga kaigsuunan, I would like to ask everyone to please stand up, manindog ta, alang sa paghatag og pagtagad, sa pagbasa sa pulong sa ato nga Ginoo. And kindly open your Bibles with me if you would in the book of Malachi chapter 1. Let us read Malachi chapter 1 mga kaigsuunan, verses 6 down to verse 9. Malachi chapter 1 verses 6 down to verse 9. If you are there, please say Amen. I will be reading the scriptures. Follow me with your eyes. The Bible says, a son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priest that despise my name. And ye say, wherein have we despised thy name? Ye offer polluted bread upon mine altar. And ye say, wherein have we polluted thee? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. And if ye offer the blind for sacrifice, is it not evil? And if ye offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person? Saith the Lord of hosts. Last verse. And now I pray you, beseech God that he will be gracious unto us. This hath been by your means. Will he regard your persons? Saith the Lord of hosts. Let's pray. Father God, thank you, Lord, sa imuhang gihatag na pulong amahan, reminding us tonight that as our God, you demand something from us. And Lord, when you demand something, kabalo mi Ginoo, that you have the right to do it because you own us. Everything we have is because of your grace, and we are not yet consumed because of your mercy. Lord, tonight we pray na imong panalanginan, imong pulong amahan, that it could find a dwelling place sa among mga kasing-kasing. Maoy mo badlong kanamo, mo pahinumdom kanamo amahan, ug mohatag kanamo Ginoo og panalangin ug kadaugan. Ikaw na'y bahala namo, Lord. We need you always, Lord. Tabangin mi Ginoo. Touch our hearts. Touch the heart of your servant. Heal us, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Palihog manglingkod tang tanan. I would like to entitle the message this evening, mga kaigsuunan, where is God's honor and where is God's fear? Where is God's honor and where is God's fear? Mao na ang uluhan sa mensahe nga atong paghisgutan karon nga takna sa kagabhion. Ang mga katawhan sa panahon ni Malachi, and kaning Malachi mga kaigsuunan, wa ta kabalo kung pangalan ba gyud is propeta or it is just a description. Kaya ang Malachi mga kaigsuunan means messenger. Okay? So we don't know if it is a name or if it is just a message from somebody. And but
the time, this time, ang mga katawhan, mga kaigsunan, are the remnant of the people after 70 years captivity of Babylon. Mao ni ang mga tao nga nakabalik na dito sa Jerusalem, and they already built their temple, they already built their wall na built na mga kaigsunan. But unfortunately, na-build na ang physical nga templo, ang sentro sa ilahang religious nga pagpangalagad sa Ginoo, ilang spirituality, okay na ang wall. But the problem, mga kaigsunan, is the people's center is not yet built. Their heart are not yet built for God, and they don't have walls sa ilahang mga kalag. There was a problem sa ilahang kahimtang mga kaigsuunan. Si Malachi ang last prophet sa Old Testament, and if he is the prophet, he is the last. And ato makita, mga kaigsuunan, nga after him, 400 years of God's silence. Wala gyud na istorya ang Ginoo to someone, walay revelation from him, sulod sa 400 years. Kay sa panahon ni Malachi, mga kaigsuunan, ang mga katawhan is muraog layo na kaayo sa Ginoo. Well, in fact, ang libro sa Malachi, tanawon ninyo unsa ang iyahang last word. Kindly please, the last word sa book of Malachi. What's the last word? Curse. Tunglo. Kabalo mo, every time the book of Malachi is read in synagogue, ang ilang ginabuhat, mga kaigsuunan, they read the last verse, and ang ilang buhaton, mga kaigsuunan, di ba, kay ang last verse sa Malachi is verse 6, and they will be going back in verse 5 again. So that, dili curse ang last na word nga ilang madungog after reading. You see? So ato makita, mga kaigsuunan, that there is a big problem sa panahon ni Malachi. Unya, aning panahon na, ang mga katawhan, ang ilang pagsimba, dili na kinasing-kasing. Ang ilang pagsimba is mura lang sa routine. Domingo na, mubangon ko, simba na pod. Kanta ko, kanta lang. Halad ko, halad lang. And afterwards, they go home, nothing happened. Muna ilang sitwasyon, mga kaigsunan. They don't truly fear the Lord. Asay kahadlok sa Ginoo. Asay pakialam. Kung tinuod bang Ginoo, dili, they don't care. They don't respect God anymore. Para sa ilaha, ang ilang pagpangalagad sa Ginoo is just part of their weekly routine. Maulay na andan. Mamay ginabuhat sa itong mga katigwangan, mo lang po itong buhaton. Dili unta gusto ang Ginoo nga na ay magnegosyo every Saturday kay tungod kay dapat pahulay nila Sabbath for Israel. Ang gibuhat nila, mga kaigsuunan, they open their gates, and some of them naghimo pagyud og tabuan sa gawa sa gate. Muna ang ilahang ginabuhat, mga kaigsuunan. Because before, sa panahon pa sa mga leaders nga napay kahadlok sa Ginoo, every Saturday they close their gate nganuman para walay mga mamaligyaay nga makasulod. In order to really uphold Sabbath, karon manggawas ng mga tao kay magnegosyo gyud. Wala na sila kahadlok sa Ginoo. Wala na sila pakialam sa Ginoo, mga kaigsuunan. Ang ilang giving is dili na giving as a reflection of their love and worship. Kay, as we have now, mga kaigsuunan, ang atong paghatag sa Ginoo, ang atong giving, it must be reflection sa atong pagsimba o reflection sa atong gugma sa Ginoo. Kung unsa kadako ang imong gugma sa Ginoo, mga kaigsuunan, makita pud diha sa imong paghatag. But in their time, it is not giving anymore. It is only
tipping. Tagal nagtip ang Ginoo. The minimum. Ang ilang pangutana mga kaigsunan, unsa ang pinakakaya nako before? Sa diha nga gasimba pa sa Ginoo tinuray ilang pangutana, unsa akong makaya? Unsa ako ang pinaka the best nga mahatag para sa Ginoo? Karon, unsa may requirement di ay? Unsa may kanang minimum nga pwede na akong ihatag na okay na? And mo na lang na ilang nasa ilang mga hunahuna mga kaigsunan. And ato makita nga wala mura bitaw kung sa imong pangutanon imong kaugalingon. Murag wala na kalipay ilang pagpangalagad sa Ginoo. Murag wala na excitement ilang pagpangalagad sa Ginoo. They don't see worship as something needful. It is something na lang nga murag pwede pwede pudwa. Og makasimba, okay ra, og di, okay ra pod. That is their situation, mga kaigsunan. No wonder, di katingalahan, that the end of the book is the word curse. Tunglo. And ato makita mga kaigsunan, it's very dangerous to have a heart condition just like the heart condition of the people in the time of Malachi. Delikado kayo mga kaigsunan because you will only end up cursed. Tunglo gihapon ang imuhang kapaingnan. If you have a heart condition, the condition of your heart is just like the people in the time of Malachi. And tonight, mga kaigsunan, I would like to show you unsa day ang ilang ginabuhat. Unsa day ang gipangayo sa Ginoo, unsa day ang ilang gihatag, ug unsa ang mahitabo kung mo to imong buhaton. That is what I would like to show you tonight. Kay as your pastor, I don't want to have a curse sa akong kinabuhi. I don't want to have a curse sa simbahan. And I don't want to have a curse to the people that serving the Lord. Kaya, kung imong tanawon ang kalibutan karon mga kaigsunan, medyo nagabalik na ang panahon kung diin similar na sa Sodom of Gomorrah sa diha nga wala pa sunuga. Ang gitagna sa Biblia nga mga kinaiyahan sa mga Kristohanon o sa mga tao nga dili Kristohanon in the last days is clearly seen in our time today. So tonight, mga pinangga nga mga kaigsunan, by the grace of God, atong tanawon, unsa day ang gidemand sa Ginoo. Ikaduha, nganong ni-demand ba ng Ginoo ato? Unsa day ilang gihatag? And tungod sa ilang gihatag, unsa ang implication? Unsa ang nahitabo mga kaigsunan? That is the only things that I would like to show you tonight. And by the grace of God, mahimo tang dili pareha kang Judas. Si Judas mga kaigsunan sa diha nga naingon si Kristo, usa sa magtuslob aning tinapay uban kanako, maoy mobudhi kanako. Ingon pa ni Judas, Lord, ako na, Lord. Ako ba imong pasabot Ginoo? Ni ana si Judas. Yang tubag ni Jesus Christ, gisulti mo na. Ay nato makita mga kaigsunan, even si Judas na ingon, Lord, ako na, Lord. Pero pag uli niya o pagbiya niya, gipadayon gihapon niya ang pagbudhi kang Ginoong Hesus. So karon nakagabion mga kaigsunan, I would like for us to ask, is it I, Lord? Ako na, Ginoo. And if it is you mga kaigsunan, kung paminaw nimo that this message is for you, by the grace of God, you go home doing something. Not just like Judas mga pinangga nga mga kaigsunan. So number one, I would like to bring your attention the demand of God. So na yung gipangayo sa Ginoo. So na gustos Ginoo nga iyang maangkon mga kaigsunan from His people. Kay gihimo man kita niya, ang Ginoo dili magbuhat og sa kabutang nga walay pulos, nga walay purpose. Sama sa ato we invented things. People have gone far, far, far. Layo na kay naabtan ng tao. Kabalo kano, there are a lot of times nga hunahuna na ako ang sitwasyon sa atong mga kinabuhi, especially sa ato nga mga nakaabot sa 1990s.
If you live and be a child in 1990s, 1980s, before, atras, kato siguro mga 30 pataas ang edad karon, ma-realize ni mga kaigsunan nga we are living in a completely different world. Kabalo ka sa una, pag nami gusto istorya sa amo ang mga amigo mo adto gid mi silang balay, batuhon man amo ilang bintana para magawa sila. Unya among ginabuhat sa una mga kaigsunan, manuroy mi adto mi didto sa kaning adalan kay didto katapok ang mga bata, oy wala sila. Pangitaon gid namo sila kung asa sila kay para makiguban lang mi, makidula lang. Walay cellphone, wala internet. Wala na. Tanan. And karon ang ato mga bata karon, you have not experienced that. Kaya mga bata noon, yung gagmayng bata karon, namulat ang inyong mata nga nanay cellphone. Natanan, everything is easy sa inyong mga kinabuhi. Na-realize na ako mga kaigsunan nga bantog dahil siguro nga ang mga ginikanan sa tuwang panahon karon nga naay mga anak galisod ug adjust. Kay lahi kaayo ang pagpadako sa atoa sa una. Ug lahi kaayo ang pamaagis pagpadako sa ilaha karon. Kita ang murag nag-eksperimento og new generation. Ibang-iba talaga. And humanity have gone too far. Grabe na kayo itong mga naangkon. Grabe na kayo itong nakakabuot sa mga katawhan, mga kaigsunan. Ano mga electric fan? Wala man na sa una? Paypay man sa una? Ato makita. Pero kani, going back sa mga invention sa mga tao, maraming electric fan, gibuhat ni para mo, naihangin. Kaning mga sound system, gibuhat ni para mo kusog ang tingog. Piano, gibuhat para naitugtog. So ato makita mga kaigsunan that even as mga katawhan, we have gone too far sa itong mga kinabuhi, taas nagnabuot ang humanity, mga kaigsunan, grabe ng technology, tanan nga gibuhat sa tao, na purpose. How much more ang Ginoo? Ikaw, gibuhat kas Ginoo na kay purpose, mga kaigsunan. Muna na demand ang Ginoo sa imo. And sometimes, pag di na mahatag, maningil gid ang Ginoo. O kung mag-demand ang Ginoo, tama lang iyang gibuhat. Nga naman in the first place, siya man ang tag-iya sa ato. Ang atong kinabuhi, ginakuptan lang sa iyang kaluoy. Kung mawala ng kaluoy sa Ginoo, wala na punta. So kung mo-demand ang Ginoo sa ato ang mga kaigsunan, we better listen. We better take heed. And we better meet it. Nga naman, deserving man yan na. Kung naman sa pangayoon. So, unsa man ang ginipangayo sa Ginoo? According to our text, verse 6. A son honoreth his father. A servant his master. If then I be a father, where is mine honor? Asa akong honor? Kamo mga anak, inyong gina-honor ang inyong mga amahan. Ano ang Ginoo? Karon, kung usak ko kaamahan, asa man ang akong honor? Ingon pang Ginoo. Because these people in this time do not honor God. Now, karon ang pangutahan na, Pastor, when we talk about honor, unsay pasabot nimo sa honor? Di ba, ang sugo sa Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor father and mother, for your life to be progressive, there is kalibutan. The first promise, the first commandment with the promise, ang honor the parents. What does it mean to honor the parents? What does it mean to honor your father, mga kaigsunan? Kaya mo na demand sa Ginoo. Very simple. To show respect and obedience. Kung gi-honor nimo ang imong amahan, you show respect and obedience. Sa imuhang gitawag na papa, mga kaigsunan. Sometimes, ato makita nga lisod i-honor o lisod i-respect. Na ay mga ginikanan nga lisod kayo i-honor, mga kaigsunan. Pero ingon ang Bible nga honor them. Wala na ingon ang Ginoo nga honor them if they are good.
Honor them if they are provider. Honor them if they are loving. Honor them if they are caring. Dili na mo yung sa Biblia. God said, honor them without qualification. Regardless kung unsa ilang kinaiya, honor them. That's what the Bible says. And honor, mga kaibigan, means you respect them. You obey them. As long as their command is not going against the command of the higher power, ang Ginoo. Ato makita, mga kaibigan, to honor your parents, to honor your mother, your father, means to value their guidance and wisdom. Sa atong panahon karon, mga kaigsunan, ang mga anak hilig na kayo mangurek sa ilang mga ginikanan. Takara man ka ma? Di man na mauma? Na ato makita, mga kaigsunan, that's not the way to honor your parents. Masipyat niya po na sila, tinuod man. Masipyat na sila, mga kaigsunan, pero ayaw lang sila pakaulawi. Remember that. Naabot ang panahon, mas dako pa ka og educational attainment sa imong ginikanan. Mabot ang panahon, mas bright pa kanila. But ayaw sila pagkaulawi. There is better way to correct your parents. Not in front of people. Kung magtubag-tubag, manggaling ka kanang kamuraduha. You see? And ato makita, mga kaigsunan, if you honor your father, it means to care for them. Nabalaka kanila, gusto nimo nga maayo ang ilang kahimtang. And if you honor your parents, you acknowledge their role in your life. I-acknowledge nimo unsa ilang role sa imong kinabuhi. No karon, if that is the way to honor the father, your father, earthly father, yung pang Ginoo, if I be a father, where is my honor? So meaning, mga kaigsunan, demand ang Ginoo. So kung ang Ginoo po ay, if He is our Heavenly Father, amahan na to siya, mga kaigsunan, are you respecting Him? Obeying Him? Nag-obey ba ka sa iya? Ginarespeto ba nimo ang amahan? Ginavalue ba nimo ang guidance o ang wisdom sa Dios? Ginabasa ba nimo ang Biblia? I believe, daghan sa atuwa, nagid mo'y basa-basag Biblia. Wa na gyud. Kung tanawon ninyo ang inyong mga cellphone, tag 7 hours, 6 hours, 5 hours, 3 hours ang screen time. Pero sa Bible, ang 5 minutes, kapoy na kayo pag I don't know what is happening to you. So ato makita, mga pinangga, mga kaigsunan, it shows that you don't respect, obey. Because how can you obey and how can you respect if wa ka kabalo kung unsa ang iyang gusto, unsa ang iyang sugo. And ato makit-an, you value the guidance and wisdom of God. How can you know His guidance and wisdom of di kagatuan? And I hope, mga pinangga, nga mga kaigsunan, ug makaskip manggaling kag simba, Wednesday prayer meeting, Sunday morning, Sunday afternoon, you go back to YouTube and listen to sermons. Why? It is guidance from the Father in heaven. Ayaw i-disregard, mga kaigsunan. And ato makita, do you care for God? Di man ka mabalaka kung naunsa bang Ginoo, naluyang Ginoo, do you care for His feelings? Nag-care ba ka sa ginabati sa imong amahan? You see, do you care for Him? Where is His honor? I-acknowledge ba nimo ang iyang role sa imong kinabuhi, that He takes control? He's the Father, He must be obeyed? Are you doing it to God? Pangutan na imong gagalingon tonight. Ikaduha, mga kaigsoon, ingon pa sa tuang text, if I be a master, where is my fear? Where is His fear? Sa atong earthly master, ibabaw sa kalibutan, mo respeto ta. Di ba? Kung na kay boss, mo respeto ka sa imong boss. Mo good morning ka sa imong boss. Mutuman ka sa imong boss. Pag mag-ingon imong boss, magsayo gyud ka. Because you fear that boss. Pag manawag imong boss, muadto gyud ka. But how about God? Fearing your boss meaning to have reverence sa iyang authority. Respeto ka. And you are being subject to the authority of your boss. You live with respect
An obedience to your boss. You acknowledge his right over you. Nga nasa katungod nimo sugo nimo, nasa katungod nga moingon nga mao ni buhaton. And you are giving your boss respect due to him. The question is, if you fear your earthly boss, do you fear God? Are you giving it to God? Nagpailalo ba ka sa authority sa Ginoo? Or bisag kabalo kang sayop, imo gyapon ginabuhat. Kabalo kang dapat inaani imong buhaton, wa gyapon imong gibuhat. Let me say this to you, you don't fear God. You don't respect him and you don't obey him. You don't acknowledge his right over you. You don't fear him. Mas may pa imong boss. Kay pag ingon sa imong boss nga ugma kinahanglan 8:30 na nakadiri, alas 8 pa lang niabot na ka. Pero when it comes to the work of God, ikaw pirminti ang ginahulat. Di na sa mao mga pinangga. So ato makita mga kaigsunan, fear God. Fear him. You see, if you have something to do in school or you have something to do in whatsoever, if you're a student, na kay part sa inyong report, na kay part sa inyong inana, if you are a worker, na kay part sa imong trabaho, you will never leave ang imuhang gitawag na trabaho. But in your work with God, you abandon it. You don't fear Him. So ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, fear God. Ingon pa sa ato ang text, last part sa verse 6, O priest that despise my name. Ngun pang Ginoo, despise my name. What do you mean by despise? Despise is to make it small. Imong gihimong way pulos. Imong gi-disregard. That is despise. And you know mga kaigsunan, a lot of Christians in our time today, we despise God. We despise God. And ato makita, atong gihimong way pulos ang pulong sa Ginoo. Imagine, giingnan ka sa buntag from the Word of God to do this and that, and the very afternoon, you disobey what you have heard in the morning, you despise God. Gidespise nimo ang Ginoo, igsuon. No ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan that the Bible says that there are people who despise God, and maybe it is us tonight. And ato makita mga kaigsunan, we give God a half-hearted service. Half-hearted service ang atong gihatag sa Ginoo. Half-hearted. Kung tanawon nimo ang ginaingon sa pulong sa Ginoo, ye offer, verse 7, polluted bread upon mine altar, and ye say, wherein have we polluted thee? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. And if ye offer the blind for sacrifice, is it not evil? And ye offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now, and the governor will be pleased with thee, or accept thy person, saith the Lord of hosts. So meaning, half-hearted. And most of the time, no heart at all. We give God leftover. Kabalik-balik sa akong utok ang ginaingon ni Pastor Fernandez last time he preached in us. Moapil ko kung naakoy time. Kung di ko busy, musimba ko. Pag wala ko'y ginabuhat, mualagad ko. That's very wrong mga kaigsunan. Salin-salin ang imong ginahatag sa Ginoo. You know, to be honest with you, I really miss the old times. Sa diha nga nangalagad mis Ginoo dito sa Malaybalay, I really miss the time when people, you can really see the faithfulness from them. Sa una mga kaigsunan dito sa Malaybalay, I can still remember fresh akong utok. Ang eskwelahan nagdemand, kinahanglan na ay symposium karong Domingo, kinahanglan na ay practice karong Domingo, kinahanglan na ay seminar karong Domingo, unsa bang panagtapo karong Domingo. All the members of the church niingon sa ilang mga teacher, ma'am, og Sunday, I'm sorry, we cannot come.
You know, ang eskwelahan from high school and even college, the Bukidnon National High School and the Bukidnon State University, napugo sila kung naay event ang Domingo, ila pong buhaton sa Saturday. Nahimong duha. Kay mo diman man pud ang mga SDA. Nga di po sila masugot og ang Sabado. So ang gibuhat sa eskwelahan, kung unsa ang buhaton sa Domingo, napod sa Sabado. Kung unsa ang nasa Sabado, napod sa Domingo, mamili lang kas duha. Why? Christian stand. And we are known as believers, mga kaigsunan, nga ang mga babae galikay gyud sa magsuot anang mga pantalon. Especially kanang mga piting kayo. You know what happened? Didto sa eskwelahan sa una, napugos ang eskwelahan nga i-allow nga maghimo og PE uniform nga palda. Why? Ang mga Christian ibarog. Mga Christian ibarog. I can still remember my brother Jasper, ingon niya, "Ma'am, ibagsak ko ma'am, pero di ko muadto. Kay simba na muna." I really miss those times, mga kaigsunan. And by very, very sad, I haven't heard it from anybody in our time today. So ato makitaan, we always give God left over. Salin-salin itong ginahatag sa Ginoo. We are more excited with other things rather than the things of God. Very sad. Very sad. It's time to wake up and grow. Go back to a time where we are excited to worship and don't be defeated by the attacks of the devil. Kaya nagdemand ang Ginoo, asa akong fear, asa akong honor. The question is, are you giving it to God? Now, number 2, mga kaigsunan, number 2, what do you offer? Unsa man atong gina-offer sa Ginoo? Unsa atong ginahatag sa iya? The leftover. Mga salin-salin itong ginahatag sa iya. Now, that was number 2 actually. Wala na ako na-mention kanina. So first, number 1, mga kaigsunan, that God demands something. Ang Ginoo nag-demand. And His demand is honor and fear. Number 2, mga kaigsunan, what we give? We give Him half-hearted service. We give Him leftover time. We give Him, mga kaigsunan, even no heart service. Those are the things we give Him. And number 3, and number last, the question is, will He accept you with how you serve Him today? Dawaton ka na sa Ginoo. Ang imong pamaagi sa pag-alagad sa iya karon. Ang imong pamaagi sa pag-serve sa iya karon, ask the Lord, dawaton ka na sa Ginoo. Tanawang verse 9. May challenge gagiingon sa verse 9. And now I pray you, beseech God that He will be gracious unto us. Hangyua daw ang Ginoo. Ingon pa. Hangyua daw ang Ginoo na mahimong muhatag siya grasya sa ato karon. Hangyua daw ang Ginoo. Look at this. This hath been by your means. O kung kani ang imong pagpamagi sa pag-alagad sa iya, hangyua ang Ginoo daw, ingon pa niya, hangyua daw ang Ginoo nga tagaan kaniya grasya, panalanginan kaniya, o kani ang imong pamagi sa pag-alagad sa iya karon. And the question is, will He be pleased with it? Malipay ka sa imo? Or accept that person, dawaton ka kaniya? Saith the Lord of hosts. That's a challenge. Ingon ba sa ato ang text, verse 9. So ang challenge sa Ginoo karon mga kaigsunan, prayer meeting man nato. You go down to the Lord after this. You pray. Pangayuwa sa Ginoo ang imong ginapangayo. Pangayuwa sa Ginoo ang imong desire. Pangayuwa sa Ginoo ang imong mga ang mga butang nga imong gipangayo, imong mga prayer request. Pangayuwa sa Ginoo. And ask the Lord sa imong una-una. Lord, kani akong pamaagi sa pagsimba karon. Kani akong pamaagi sa pag-serve sa imuha karon. Kung mao ni akong means Ginoo, malipay ka kasako, ihatag ka nimo akong ginapangayo. And you can answer that question, mga kaigsunan. Answer that question yourself. Examine yourself tonight, my friend.
and do something about it. You need to do something about it. Kaya I believe, daghan sa ato tonight, nga makaingon ka, kung mao ni ang akong pamaagi sa pangalagad sa Ginoo, murag wa ko'y angay nga mangayo sa iya karon. So ato makita mga kaigsunan, sometimes ma-discourage ta. Nga Ginoo nganong wala nimo ni gihatag, nganong wala nimo ni gi-provide, nganong wala nimo ni gi-grant sa ako, grabe akong inampuay, pinangayuay. What if mangutana ang Ginoo ngano unsa day mong gihatag sa ako? Ahaman akong honor, ahaman akong fear. Gisimba ba ko nimo? Nialagad ba kang tarong sa imo? Did you offer your worship nga with the heart? Dabig mo tubag ang Ginoo na unsa tuig katubag. So mga kaigsunan, do not ask the Lord why if you know sa imong gawgalingon nga wala nimo gi-provide ang demand sa Ginoo. So igsoon tonight, as you come to the Lord, ingna ang Ginoo, Lord, help me to give you your fear and your honor. Nga angay ihatag sa imo. Sing with all your heart. Pag manganta ta, sing with all your heart. Kanta gyud. Kana yung kanta balabala mga kaigsunan. Pray like your life depend on it. Pray nga mura bitaw di ka kaampo, di ka sa matay ka. Pray like your life depends on it. Worship like it's your last opportunity to worship. Nga ugma mga tubang nakas Ginoo. Worship like that. Yes, we are not enough, but at least we tried to please the one whom we claim we love. Nag-claim man ta nga atong gihigugmang Ginoo, and ato nakita mga kaigsunan that bisan pag usahan tog bali-bali, bisan pag atong ipasunog atong kaugalingon, di gyud na makahatag og gitawag nga advancements Ginoo. Pero mga kaigsunan ato makita, at least we tried. At least we have tried to honor Him. O ang atong pagpaningkamot mga kaigsunan is already enough for God. Diba? Remember ninyo the old illustration I have shared to you before, and I will close. Diba pag bata, kaning baby, mga gagmay mga bata, mga toddlers, if they will create a letter for you, mag-drawing sila para sa imuha, dili gid nimo i-criticize ang ilang drawing. Dili gid nimo gitawag na ingnon nga kapati ana, dili ka moingon. Because you love your son, you love your daughter. Pag nasa ihatag sa imuhang letter, especially katong mga gagmay pa, mga toddlers pa, imo yung ikalipay imong dawaton. And it reflects our lives as Christians, mga kaigsunan. We are not perfect. Ita perfecto. Naagoy mga lapses, naagoy mga dili maing butang ato ang ma-offer apil sa Ginoo. But if we offer it wholeheartedly, if nag-effort ta daning kamo ta mahata tong best, ikalipay na sa Ginoo mga kaigsunan. Tonight, by the grace of God, give your best to the Lord. Ihatag imong best sa Ginoo mga kaigsunan. Until sa kaulahi ang mga panahon. Kay basing moabot na ang panahon nga moingon ta, moingon ang Ginoo, tama na. You know, before I close, I would like to share to you, karong Lunes, ilubong na si Brother Jonathan o si Sister Braille. Sister Brilliant Pearl. Karong Lunes, mga kaibigan. I will be going there. If you wanted to come, just tell me. And ato makita, mga kaigsunan, no? I was so blessed sa ilahang kinabuhi. Gishare nilang Pastor Ryan o ni Ma'am Elvie. Si Sister Braille, Sister Brilliant, ang iyang gitawag nga last chat kang Ma'am Elvie o kang Pastor Ryan. Kay naman sila gitawag na GC, sila tulo. Kay gahimo sila lesson. And gatabang og himo lesson, edit sa mga pictures, edit sa mga tanang mga dapat i-edit sa Sunday school sa mga bata, si Sister Braille. And at that time, yun pa ni Pastor Ryan, Thursday man sila gipatay. Kasagaraan gyud ilahang gitawag na mag-send siya og lesson nga mahumanan niya og kwan Friday night. Pero adtong panahon na early niya gihuman Thursday niya gihuman.
Gipasa na niya kang kuan, Pastor Ryan, Ma'am LV, okay na ni, tama na ni, sakto na niya mong gikuan. Niya, pagkahuman, ana si Pastor Ryan, salamat, sister. Ana sa Ma'am LV, salamat, sister ha, sa ibang dako kay natabang sa church. Pag-edit ani nga mga kuan. The last chat ngayang giingon sa ilang GC. Sa ilang tulo lang sila kabuok member sa GC nila. Man pa niya, in my own little way, Ma'am and Pastor, I will serve the Lord. In my own little way, I will serve the Lord. That was her last message kang Pastor Ryan o kang Ma'am LV. You see, ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, nindot kayo, that the very last time sa imuhang kinabuhi, you will still wanting to honor God. Sa diha nga nang gabi una mga tubang na sa Ginoo. After that judgment, di siya maulaw mga tubang sa Ginoo. Because the last thing she had done, is to serve the Lord. To honor the Lord with her life. So much with Brother Jonathan. He was also a blessing. And time will not permit me to share what his life. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. What can you offer to God? What will you do to honor Him? The point that I am making mga kaigsunan, maybe tonight is the last time you would serve the Lord. Praise God, they are remembered to be someone na nag-honor sa Ginoo. How about you? How do you want to be remembered? Sa diha nga mabiya nakadres kalibutan. Kay ang ilang mga kinabuhi, mga kaigsunan ni Sister Brill o ni Brother Jonathan is dako gyud nga pamatuod nga di gid takabalo kanus ata mo pauli sa tiilan sa Ginoo. It's better to be prepared always. I hope you're prepared. I hope andam na ka. And the best way to be prepared is to continue honoring God sa imuhang kinabuhi. Palihog man nindog na tanan. Let us pray, Father God. Salamat Ginoo sa imong panalangin nga gihatag kanamo. Thank you Lord for the wisdom, the message Lord na imong share sa among amahan. I pray Ginoo nga ikaw hatag og panalangin sa matag usa kanamo Lord tonight. May your word touch our hearts Lord. Especially the heart of your servant himself. Touch my heart, Lord. And may you help ang matag usa kanamo karon Ginoo that we will bring the due honor and the due fear to you nga imong gipangayo Ginoo. Dili na lang routine ang among pagpangalagad amahan. Nga murag mo na naandan, mo nang moadtong simbahan kay mo na naandan, Lord. Help us to be excited. Help us, Lord, nga mas piliun namo ang pag-alagad kanimo Ginoo. Labaw sa mga kalingawan aning kalibutan Ginoong Dios. Help us, Lord. Increase our faith, please. In Jesus' precious name, gipangayo namang tanan. Amen. You look for a place and talk to God mga kaigsunan. You have the opportunity nga isuryahon ang Ginoo.